Ang susunod na magbibigay po ng mensahe ngayong hapon ay ang pinuno ng Banateros, walang iba kundi si Banat Ban! Palakpakan naman yan! Parang mahina. Isa pa. Kunwari si Daniel Padilla yung lalabas, ha? Isa pa. Ladies and gentlemen, Banat Ban! Parang mahina pa rin, eh. Isa pa. Kunwari naman, si Pastor Tibuloy yung lalabas. Oh. Ladies and gentlemen, Pastor Tibuloy! Salamat po. Pasensya na, ha. Wala po talaga akong sasabihin. Hindi ho, walang biro talaga. Galing pa po kasi ako ng Japan. Meron po talaga akong negosyo doon. Dapat matagal pa po ako bago umuwi. Pagtapos na yung Congress. Para hindi na tayo makulong. Kaya lang po, nung sinabi ng Mang Mahana na meron tayong proclamation kay Pastor Kibuloy. So sabi ko, hindi pwedeng wala ako doon. Kailangan nandun tayo. Kansilin ang lahat para kay Pastor Kibuloy. Diba? Ito na yung pagkakataon na yun, eh. Pero siyempre, tulad na sinabi ko, wala akong sasabihin. Mamimigay na lang tayo. Okay lang ba mamigay? Di naman ako kandidato, eh. At saka sombrero lang naman po. Chotomate ko na sa'yo. Dito po, pinan muna natin dito. Tingnan nga natin kung sino yung malakas ang sigawan. Kibuloy! 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 Mahina! Mahina! Naku po. Pinapagod niyo si J. Guevara, oh. Dito kaya? Malakas kaya dito? Sabay-sabay! Kibuloy! 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 Dinaan ako sa giti. Kibuloy! Kibuloy! Dito naman sa side. Kibuloy! Kibuloy! Meron pa po ba? Dito. Dito nga, dito. Mahina! Mahina! Kibuloy! 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 Ay, di sa likod! Kibuloy! Hoy! Hoy! Kibuloy! 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 Hoy! Kibuloy! 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 Walang bigigil! Kibuloy! 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 Salamat po. Ilang. Maraming salamat po. Ako po si Banat Ban. Biro lang. Sige po. Mag-iwan lang ako ng konting mensahe. Alam niyo po, nung nandito po ako, nag-iisip ako po, sila ng lahat para kay Pastor Kibuloy. Diba? Ito na yung dinaan ako. At alam nyo, hindi lamang po ako nakumbinsi na dapat siyang maging senador. Pero nakumbinsi ako na dapat maging pangulo ito.
ito ang taong napakatalino. Pero marami naman matalino dyan eh. Si Chis Escudero, matalino din yan, di ba? Oh. Sino pa? Yung mga nagmamagaling na abogado dyan, matalino rin. Pero si Pastor Kibuloy, hindi lang matalino. Sobrang ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobrang matulungin. Di ba po? Kitang-kita natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi pa po siya, opisyal. Di ba? Pero al dami na po niyang ginawa. Hindi lamang po para sa inyo, kundi sa bawat Pilipino. Yun yung matindi dun eh. Di ba? Marami kasi dyan, gumagawa lang ng kabutihan para lang dun sa kanilang community. Si Pastor Kibuloy, hindi. Sa lahat, di ba, talagang nakikinabang sa blessings. Kaya nga, alam mo yung sinasabi nila, na ang dami daw pagmamayari ni Pastor Kibuloy, ganyan-ganito, yung mga akusasyon nilang yun, doon sila nagkakamali eh. Wala naman yun sa pangalan niya. At lahat yun, ginagamit para sa serbisyo sa bayan. Di ba ho? Ang dami niyang ginagawang mga proyekto, eh kayo nga, non-stop kayo maglinis. Pwede bang pakilinis yung bahay ko? Hindi na, alam nyo, bilib na bilib kami mga banateros sa inyo pag naglinis po kayo. Grabe, panalo ho talaga. Palakpakan naman natin mga sarili natin. At isa pa pong nakita ko kay Pastor Kibuloy, hindi ho siya nababayaran. Ang prinsipyo niya hindi nababayaran. At alam ko yan. Dahil ako po at ang Banateros ay ilang beses na inalok para lumipat sa kabilang kubol. At nung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Hindi ko ito pinagmamalaki pero alam nyo kasi, pasensya na medyo magiging seryoso ako. Minsan lang ako magiging seryoso eh. Ang buhay kasi isang beses lang yan dadaan sa buhay natin. Tama, mali. Lahat po tayo mamamatay. Sana iba mauna na. Lalo naman nasa kamera. Hindi, lahat po tayo namamatay, di ba? Lahat ng ginawa natin dito, lahat na nakamkam natin dito, wala yan. Pwede mo bandalain, suhukay mo yan? Ang makikinabang lang ng pera ng mga congressman na yun, mga kabit nila eh. Di ba? Ang buhay natin, kung ano yung ginawa mo, yun ang maaalala ng tao. Di ba? So sa akin, kaya kami nanindigan dito, para kay Pastor Kibuloy, dahil po yan ang gusto ko pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, good and well, faithful servant, di ba? Yun ang maganda marinig. Wala nang iba masarap na marinig ko hindi yun. Papuri ng tao, walang kwenta yan. Pero yung i-welcome ka ng Panginoon, welcome. Di ba ang sarap nun? Kaya na lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses nilapitan ng SMNI para magsilbi dito sa mga demonyo. Name the price, ika nga. 2 beses po yan, name your price. Hindi ho bumigay si Pastor Kibuloy. Ang dami dyan, tulad ng isang stasyon dyan, ano pangalan nun? Muntik ako na bawal pala magmura dito, bawal ang bastos dito. Yung kapuso, at saka yung kapatid. Bakit? Tingnan nyo ngayon. Panorin nyo, sino ang binabantayan nila? Yung launching ng alyansa ng mga tae. Alyansa ng mga manggagago. Yung event na yun ang kanilang fini-feature ngayon. Walang niya, mas marami pa kayo. Isang kandidato lang yan. Ito, sama-sama na yung mga bandarambong. Ang unti, pero yun ang fini-feature nila. Anong halaga kaya sa kanila yun? Gaano kahalaga kaya sa kanila yun? Di ba? Kaya tayo, wala tayong dito, bayad. Ang meron lang tayo 2 bagay.
Hindi ho bastos yun ha, linawin ko. PEP, puso at panalangin. Yan po ang meron si Pastor Kibuloy, puso at panalangin. Maaari po ba, hilingi ko sa inyo lahat na araw-araw, ipanalangin po natin si Pastor Kibuloy. Araw-araw, ipanalangin natin ang isa't isa para sa ating pangangampanya kay Pastor Kibuloy. Nakita niyo yung huling survey na lumabas ngayon? Kung titingnan niyo yung survey na yun, sabi ko, grabe ito ah. Tinanggal na si Bato doon sa survey. Mukhang inuunti-unti na talaga dahil nga alam natin na pagbalik ng Senate, impeachment na. Di ba? So ano ibig ko lang sabihin? Kung sila nagtatrabaho at gumagamit din sila ng letrang P, ano yung P na yun? Pera. Tayo naman ay gagamit ng letrang PP, puso at panalangin. So yun po ang ating gagawin. Isa pang katangian na nakita ko kay Pastor Kibuloy, alam niyo ko, ano? Ito ang pinaka-turning point sa aming mga banateros. Yung humility. Sabi nga, di ba, the last will be the first, and the first will be the last. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinakatumulong para manalo si Pangulong Duterte. Nakita niyo ba humingi ng posisyon si Pastor Kibuloy? 6 na taon niyo. Hindi. Etong mga congressman natin. Di ba? Pagpasok ng kanilang Panginoong Peke, kanya-kanya na silang hingian. O, nung pagpasok ng kanilang presidente na si Marcos, yung mga talunan na hingi ng pwesto. Si Pastor Kibuloy ang pinaka-tumulo kung hindi sa eroplano niya, sa helicopter ninyo, wala, mahihirapan no si Pangulong Duterte. We were there. Sa isang araw, 4 ang pinupuntahan ni Pangulong Duterte noon. Nandun kami. Ako, si Mocha at ang Mocha Girls, 4 din ang pinupuntahan namin. Gulat na gulat kami kung paano nagagawa ni Pangulong Duterte yun. Dahil nga po yun sa suporta ni Pastor Kibuloy. Pero kahit kailan, hindi po siya nanghingi ng pwesto. At hindi lang po yun. Hanggang kadulu-duluhan, sinubukan siya. Kaya nga, to the point na nakulong siya. Dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. At ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. Di ba? Kitang-kita nyo ang nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito namang tangang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Tuwan-tuwa sila. O hindi nila nakikita ngayon na lumalabas na talaga palang masama ang ginawa nitong Amerika na to sa mga relihiyon dun. Kaya mga kababayan, sana po patuloy lang nating igampanya si Pastor Kibuloy. Huwag tayong titigil. Pwede po ba, ito'y simula pa lang. As in, bahay-bahayin natin. Hindi na natin kailangan ng grupo-grupo. Kausapin natin yung kaklase natin, kaibigan natin, yung mga jowa nila. Marami kasi silang jowa. Kausapin nyo, di ba? Ipaliwanag nyo kung bakit buksan natin ang kanilang mga mata. Kasi sabi ko nga sa inyo, tama yung sinabi ni Jay, kami ang patotoo, buhay na patotoo, na si Pastor Kibuloy ay talaga mapagmahal, humble, tinanggap niya ang Banateros. Ito for the record, alam niyo po ba ang Banateros, binatikos kayo? Di ba? Marami sa inyo ang nasaktan namin. At kami humihingi ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami 5, ay talagang merong pagpatikos na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pagmamahal. Palakpakan nyo ang sarili nyo. Tinatawag ko po ang Banateros, Coach Oli. Ito yung kapatid ko, na tuwing tinatanong, kapatid mo ba siya?
Parang ang sama ng dating mo sa akin. So, pogi siya, pangit ako, ganon? Kapatid mo talaga yan, kapatid mo. Oo, kapatid ko po yan. Anak sa labas. De, biro lang po. Si Master Judea. Jay Guevara. At syempre, yung pinakamaliit sa amin, si Boss Dada. Handa na ba yung music? Kakanta kami ng Quit Playing Games With My Heart. Quit playing games with my heart. Yun. Biro lang, biro lang. Picture lang kami sa inyo, ha? Okay lang po ba? Sensya na. Sino magpipicture sa atin para tayong tanga dito? Uy, sir, maraming salamat po. Si sir, lagi ko ito nakikita eh. Hindi, kayo. Hindi, upo kayo. Upo kayo. Paano sila makikita? Lalaki nyo eh. Mag-iwalay-walay naman kayo. Upo, upo, upo. Upo. Pakita ka naman. Okay. Ay, tayo na lang pala kayo. Pinahirapan nyo kami. Grabe kayo, ha? O siya, ubuli tayo. Tapos sila tatayo. Yan. Ayan. Ayan. Diyan ka na lang. Sige lang. Ayan. Sige lang. Sama kayo, ha? Okay na yan. Pasa-pasa na lang. Eh, ito din kapatid ko, pasaway, no? Ayan. Sige na, dami nag-aantay na, no? Nakakahiya, oh. Ang banateros, oh, ang gulo-gulo. Maraming salamat po at salamat din po sa mga special guest natin na nandito. Mabuhay po kayo. Sama-sama tayo, ha? Tandaan natin, righteousness exalts a nation. Ang kailangan natin na isang righteous person na si Pastor Kibuloy. God bless.